bakit eh? Alam mo bang si Speaker at saka si Boying, Opo. Boying ang sinasabi ko dahil kaibigan ko naman yan, Opo. fraternity brothers. Magkaprato ba sila? No, Upsilon yan. Upsilon yan, oo. Oo. Siyempre, pag may fraternity ganyan. Opo, lalo sa mga Teka abogado. muna, pati ako medyo, sabi nga nila, mapapatas ng kilay si Jen dito eh. Ano niya Teka nangyari muna. pag nagkaganon? Sabi nga, Jen, Oo. fraternity brothers tayo. Ano ba ito? Di ba may sumpaan tayo, mga bra? Oo. Mga ano tayo eh, Pratt brothers. Opo. Eh, ba't nagkaganito? Di ba? Ayan, siguro medyo, yan ang i-process mo ngayon. Kaya nagsalita ngayon. Oo. How can I be the mastermind? So, yan ang tanong na nagsambulat ng napakaraming implikasyon. Yun na nga. Di ba? Una, how can I be the mastermind? Sabi niya. Alam mo ang mastermind. Ayun, So, ibig sabihin, yun ang magiging ibig sabihin nun, opo. he did not completely remove himself Oo. from the anomaly. Hindi lang siya mastermind. Hindi ka lang siya. Yun. Nag-deny siya na siyang mastermind, pero handa siya na sabihin, oo, kasama ko dyan. Pero hindi ako ang nagpasimuno niyan. Hindi ako mastermind. Yun ang implikasyon nun. Marami daw siyang alam eh, no? Di ba? Sa kasalukuyan, sa dating administrasyon, yun po binabanggit niya. So, marami siyang alam, pero hindi siyang mastermind. Sir, Hindi na niya dinideny ang kanyang involvement dito. Pero pinakikita niya, he's only calibrating his possible culpability. opo. Saan kaya ako? Hanggang dito, dito, dito. Pero ang involvement nandun. Oho. So, yun ang negative implication ng kanyang pagkakasabing. How can I be the mastermind? Ang tanong naman ni Nelson, why not? Ba't ka hindi ikaw? How can't you be? Sabi ni Nelson eh. You can be. Anong pag-usapan pa natin dyan? Nagturo siya eh. Di ba? Opo. Sabi niya, the national budget does not depend only on one person. O, di ba? Oho. So, parang nagtago siya sa complexity ng bureaucracy. Opo. Sabi niya, inano niya yung budget process, o, di ba? Opo. Preparation, executive department. Authorization, Congress. Ito na yung ano eh. Ito na yung budgetary process. Authorization yun eh. Aha. Babalik na yun sa executive execution. Yun. Di ba? Yes po. So sinasabi niya, hindi lang naman. The budget, totoo naman eh. Ay, ba't mo sinasabi ngayon yun? So, sinabi mo ngayon na, teka, talagang ang involvement nito eh, umikot sa dalawang departamento. Tama? Tama po. Kasi mukhang tinuturo niya, executive, sa pamamagitan daw po ng DPWH. Tapos tinuro niya si, anong pangalan? Si Saldi at saka si dating Senate President. Oh. Nakalimutan niya. Ako, wala akong gustong kampihan dito. Hindi ko mo kasama ko sa Senado si dating President, Senate Escudero. President Chis Escudero. Oo. Nakalimutan yata niya na si Chis, Opo. 2025 lang siyang naging Senate President. Ang pinag-uusapan ng anomaly rito, 2023, 24, 25 ay House leadership. Siya ang speaker. Sa mismong speaker. of O the sino House. yung mas involved kaya? Hindi, ang binabanggit lang doon sa kanya state Kahit president. na inaalis mong involved, pero si Chis 2025 lang na Senate President. Ikaw, you sat as a speaker for the rest of this period where the anomaly began and Ended. terminated. O sino ngayon ang merong mas malaking Mas malaki, culpability? Ito yung implication ng kanyang statement eh. Ayun. Tapos sasabihin niya, bigay naman ako ng ano eh, ng statement sa ICI. Oo, nakipag-cooperate nga rin siya sa mga investigation na ginagawa, sir. No, sinabi niya, I kept my silence in respect to the legal process. Bakit, Jen? Yung legal process ba, sinasabi niya, kailangan kang magpakatahimik? Walang sinasabing gano'n. Walang ganon. Oo. The legal process will proceed whether in silence Tama. or otherwise. Oo. Teka muna, pinagtatalunan nga namin sa Senado eh. Inimbita ka eh, hindi ka dumating. Oo. Doon makakapagsalita ka, but you chose to be silent. Ano, pakatawanan mo. Sasabihin mo, in respect of the legal process. Teka mo, pinatawag ka eh. It's part of the legal process. Oo. Inimbita ka eh. Hindi siya pumunta. Yung naman nagpatawag naman kasi. Hindi ka dumating. Dapat sinabi na mo. Sabi meron niya, nga raw pong ano. Oo, dahil kasi meron kasi tayong interparliamentary Courtesy courtesy. tayo dyan, opo. O, kasi yung courtesy, paggalang. Yes po. So pag kasi pinilit natin, Nawawala yung paggalang. nambabastos tayo. Kabaligtaran ng mangyayari. Ayaw nating mambastos. Yun lang ibig sabihin eh. Yes po.
Jen, Nelson, ang taong bayan, hindi mo lang binastos eh. Ninakawan mo nga ang taong bayan eh, pagkatapos nahihiya ka pang bastusin yung isang tao na pinaghihinalaan na siyang mastermind dito. Oho. Yan ang hindi ko maintindihan doon sa taong yan. Oo. Kung bakit ayaw niyang ipatawag. O, ito sasabihin na naman niya, in respect to the legal process. Ito namang isa. Sa paggalang niya sa process, nagpakatahimik. Paano mangyayari yun? Inconsistent. Oo nga, no? Oo. Nagkabangga. Yan ang dapat na malaman ng tao. Nagtatakipan kayo. Ha? Nagtatakipan kayong dalawa. Kaso sa mga pangyayari ngayon, Sen, mukhang kahit pag magtakipan pa, lumulusot talaga yun. Lumalabas talaga ka sasabihin niya yung... ako naman ako ang speaker. Oo. I have general supervision Opo, over napakalaki niya ng the Kongreso. committees. Oo. Ano sabi ni Nelson? Oo. Bulitin natin, ha? I have general supervision over the more than 80 committees of the House of Representatives. But I have no control over them. Yan. Sabi ni Nelson, Oo. tell it to the Marines. The 18? Tell it to the 18 Marines. Ay, nako. Yung statement naman ni Zaldico, di ba? Pag-discuss po natin lahat ito. Ang itinuturo ni Zaldico, bukod kay Bongbong Marcos, may mga daan-daang bilyong insertions. Bongbong Marcos, King Crook din yan. Si Cheese Escudero. Again, yung sulat ni Zaldico, papunta kay King Crook BBM noong February 2025, malinaw doon. Ang laglag doon ay si Cheese Escudero. 100 bilyon piso ang itinuturo ni Zaldico na pinagkukuha ni Cheese Escudero. At kabilang na dyan, yung pagtatanggal ni Cheese Escudero sa 74 billion pesos PhilHealth appropriation or allocation noong taong 2025. Nung dumaan na kay former Senate President Cheese Escudero, ayon kay Zaldico, ginawang zero ni Cheese Escudero ang pondo ng PhilHealth, pondo nating mga Pilipino para sana sa ating kalusugan noong taong 2025. So, si Martin naman, ang sinasabi niya, kung merong korupsyon, nagaganap ang korupsyon during the project implementation, kung saan procurements are undertaken, number one. Second, where monetary disbursements are actually made. And it happens when the substandard projects are passed off as legitimate, or when ghost projects are made to appear real. Ito yung statement ni King Crook Martin Romualdez. Malinaw ho dito. Malinaw dito, bagamat hindi niya pinangalanan, isa lang ang tinutumbok. Isa lang ang inunguso ni Martin Romualdez bilang ulo ng sindikato, pinuno ng mafia, pinaka-mastermind, pinaka-buhaya sa lahat ng buhaya. According to isa pang buhaya na si Martin Romualdez, sino daw yon? Itinuturo niya, ininguso niya si Bongbong Marcos. Pero, napansin ho ba ninyo? Hindi pinag-usapan ito sa mainstream media. Kaya wag na ho kayong mag-rely, wag niyo nang tangkilikin yung mga yan. Peking balita ho ang linalako ng mga yan. Napanood niyo ba sa TV? Isang araw lang nawala na. Napakalaking balita nito. Yung magpinsan, pinsang buo, dating speaker ng kasalukuyang presidente, karancho niya, kaututang dila, ika nga, inilaglag na niya si Bongbong Marcos. And yet, tikom ang bibig. Pati yung mga usual kolumnista. Ano ang topic nila? Inday Sara. Yung huwad na impeachment laban kay BP Inday. Giliw na giliw sila dito sa kalokohang pinagagawa ng Committee on Injustice ng House of Representatives. As I have said, magwi-weekend po tayo, ibabalik ko lang, paintulutan ninyo ako, ibabalik ko kayo sa mga dapat talagang pag-usapan, yung sentro talaga dapat ng balita. Committee on Injustice. Panay kawalang hiyaan. Nag-iimbestiga kuno sa ngalan ng accountability. Pakinggan po ninyo ito. Sino ang pinuno ng Committee on Injustice? Yung taga Batangas, hindi si Lian Lebiste. Matino yung batang yun. No? Kundi itong si Luis Tro, yung chairman ng Committee on Injustice ng House of Representatives. By the way, nasa na yung napakinggan nyo na ba? Narinig nyo ba? Yung young guns, tahimik ano? Yung mga matitikas na bataan ni Martin Romualdez, na kontratuhin si Martin Romualdez, nung si Martin Romualdez ay speaker, daig pa ang pagtrato nila kay Papa, kay Santo Papa eh. Hindi pwedeng magalusan, hindi pwedeng dapuan, kahit lamok si Martin Romualdez. At pag nakita ng young guns yan, tiyak, papaluin agad yung lamok o yung langaw. Ngayon, naglaglagan na yung magpinsan. Nasaan yung young guns? Nakakabingi ang katahimikan ninyo. Nasaan na yung chairman
ng napaka-manipulative na Committee on Injustice ng Mababang Kapulungan. Lahat po dito sa inyong pahina ay may resibo. Pakinggan po ninyo ito at panoorin. Hindi mo magyayari without the leadership of the Speaker of the Congress of the Philippines. Ganun? Hindi mo ang palagi ko sinasabi sa inyo, bumaba nyo at bumaba ang biyaya sa 2nd District. It is because of our dear Speaker. So once again, let me say my lines. Kaya may ayos dahil Speaker. Kaya may anak dahil Speaker. Kaya may tubag dahil Speaker. Dahil Speaker. Speaker. In short, sa dami-dami ng sinabi ni Luistro, in a nutshell, ang ibig lang niyang sabihin, kaya may nakawan dahil ni Speaker. Yun lang ibig niyang sabihin. Ang dami-dami niya, in-itemize niya. Ang bottom line ang gusto niyang sabihin, kaya may nakawan dahil ni Speaker. Pero rumesbak naman si Speaker. Ang sinasabi ni Martin Romualdez, kaya may ghost project dahil ni BBM. Kaya merong mga substandard projects dahil ni BBM. Kaya merong mga monetary disbursement na limpak-limpak na salapi dahil ni BBM. So dito makikita natin, labo-labo na yung mga buwaya. Yung akala mong hindi maghihiwalay nung araw dahil ganansya sa pera, nung inabot na sila ng karma at mabilis ho talaga ang karma, nagtuturoan na sila. Nakita natin kung paano diniin ni Luistro si Speaker. Dahil daw may mga nakawan, dahil ni Speaker. Inisa-isa, IX, Tupad, AKAP, kung ano-ano pa, dahil ni Speaker. Ngayon, nasaan si Speaker? Diba? Si Speaker, linalabanan na yung kanyang pinsan. Ang tinuturo ni Speaker, kaya raw may ghost project, flood control projects, dahil ni BBM. Kaya may substandard projects, dahil ni BBM. Kaya meron trilyong pisong pagnanakaw, dahil ni BBM. Kaya may bilyon-bilyong insertion ng OP, dahil ni BBM. So maganda po itong nangyayari sapagkat ever since, it is of my strong belief, pag yung trilyong piso na ang nakawan, hindi nyo matatago ito. Hindi matatago at it's just a matter of time. It's not even a matter of if. It is really a matter of when. When sila mag-uunsehan. At yan na, nag-uunsehan na. No? Meron ding malaking kasinungalingang sinabi itong si Martin. Sabi niya, here is the simplest way to test the theory that I am the mastermind of this scheme. Naguhugas kamay. Ano? Kung siya raw po talaga ay kasali sa nakawan, korupsyon, kurakot at anomalya, dapat daw ho, ma-check ang kanyang distrito. Yung mga proyekto sa kanyang distrito. Ito po'y hindi pawang katotohanan. Sapagkat hindi niya kinikwento yung napakaraming legislative district na kung saan siya yung district na nag-take over. Ano? Siya yung in charge doon sa district ng mga congressman na namatay, kaya may na-disqualify. Halimbawa, siya po yung caretaker ng distrito. Yun hindi niya kwinento. Di ba? Hindi niya kwinento. Kagaya nung pinagyayabang ni Luistro. Hindi yon distrito ni Tambaluslos. Pero narinig natin sa bibig mismo ng chairperson ng Committee on Injustice. Bumaha. Yun po ang term niya. Bumaha. Bumaha ng AX, bumaha ng AKAP, bumaha ng kung ano-anong ayuda dahil ni Speaker. So si Speaker, gumagamit siya ng ibang conduit para magmukhang malinis yung kanyang sariling distrito. So dito makikita natin na nagsisinungaling pa rin itong si Martin Romualdez, hindi niya ibinibigay yung buong katotohanan. Kaya mag-iingat kayo dito sa King Croc Tears o yung luha ng mga buhaya. Po, ibinabalik ko sa tamang konteksto at perspektibo ang dapat po ninyong baunin over the weekend, pagharap ninyo sa inyong pamilya, mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay, kasambahay, kasama sa trabaho, kanegosyo. Ito po yung pag-usapan ninyo. Ibalik po natin sa sentro nung mga tunay na balita na dapat natin pinag-uusapan. Huwag po tayong madistract dito sa huwad na impeachment process. Tatalakayin din po natin, hagipin natin yung mga napakaraming violation na ginawa dyan sa pagdinig ng Committee on Injustice. Sa pamumuno, pinakita ko sa inyo yung video, hindi ba? Sa pamumuno ni Luistro. So, mahalagang usaping panlipunan, yung testimonya
ni former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na kung saan itinuturo na niya tahasan na si Bongbong Marcos ang pinakahari ng lahat ng buhaya dito sa Pilipinas. Malinaw po yan, hindi ko po salitayan mismo ni Martin Romualdez nung inaakala nating hari ng buhaya, pero nung siya'y lumabas, ang sinasabi niya, ang pinakahari ng buhaya, walang iba kundi ang aking pinsan, ang pinuno ng Executive Department na si Bongbong Marcos. Yan po yung mahalaga. Huwag po tayong magpapadala sa maling propaganda ng administrasyon. Sinasayang ang taxpayers' money na pagpapatuloy ng pagdinig dyan sa House Show na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. No? So, sariwain ko sa inyo, nasaan na yung mga young guns na avid, rabid, loyalist ni Martin Romualdez? Bakit sila ngayon tahimik? Dinaglag na din ba nila si Martin Romualdez? So yung mga tao sa Kongreso, mag-isip po kayo. Pag kayo pinapipirma ng huwad na impeachment laban kay VP Inday, eto ang akala nyo hindi maghihiwalay, naghiwalay na eh. Mag-isip-isip po kayo. Yung inyong patron, yung inyong tinitingala, halos gawing Panginoon na si Martin Romualdez, inilalaglag na nga ng sarili niyang pinsan. Kayo pa, si Mina Pangandaman, si Traigip Olaybar, si Adrian Bersamin, si Chis Escudero, sa tingin ninyo safe pa kayo? Lumabas na rin kayo, sumali and side with the Filipino people. Ilantad na ninyo ang inyong nalalaman. At Hindi daw pwedeng pagsamasamahin ang mga demonyo sa isang kwarto at aasa ka na hindi sila magsusuntukan. Hindi ka daw pwedeng humiga sa isang libingan na puno ng ulupong at aasa ka na hindi ka matutuklaw. Yan yung mga kasabihang nadidinig ko nung ako ay bata pa. At kamakailan lamang, nakikita natin na mga kasabihan na yan, tila nagkakaroon ng mga katotohanan. Kagabi, bumulaga sa sambayan ng Pilipino ang isang video mula kay Martin Romualdez at tila sinasabi na niya at nagtuturo na siya na hindi siya ang may pananagutan dito na sa mga naganap na nakawan sa flood control. Ang implikasyon nito ay Executive Department ang sinasabi niya. Although hindi niya binabanggit ang pangalan ni Marcos, definitely, when you mention Executive Department, that goes all the way to Ferdinand Marcos. Anong nangyari? Bakit parang tila nagigiba ng unti-unti ang pader ng Malacanang? Pag-usapan po natin yan. Ito po muli si Atty. Michael Perario. Well, actually, kung matatandaan ninyo, nung Mayo pa lang, after ng election last year, sinabi ko na noon na yung cracks sa pader ng Malacanang ay unti-unti nang lumalabas. Alam na natin ito. We have predicted that this is gonna happen. But this is the biggest part of the wall ng Malacanang that has so far fallen. Ito ay matagal ng ugong-ugong. Ilang linggo na ito na umuugong na nagkakaroon na ng misunderstanding dito sa kampo ng mga Romualdez at saka ng mga Araneta. Yung faction na ito na may control ng Malacanang. At a couple of days ago, just the other day, lumabas yung balita na tinanggihan ni Boying Rimulya yung application na ni Romualdez to go out of the country. Kasi kailangan mo mag-clearance. Kung ikaw ay elected official and you're going out of the country, you need to have a clearance from the Ombudsman. And Boying Rimulya denied it. I think for Martin Romualdez, this is already a signal that wala na to, talo-talo na. So, nagsalita na siya at inaasahan natin, marami pang mga sasabihin yan. At anong implikasyon nito sa politika ng Pilipinas sa kasalukuyan? Well, magkakaroon na ng talunan, ng realignment sa mga partido sa kasalukuyan. But definitely, slowly, itong si Romualdez is being eased out. Parang siyang inilalabas na doon sa main loop of Malacanang. Well, bakit kailangan mangyari yan? Well, ito kasi yung panahon na nagkakaroon na ng mga malinaw na storya yung nangyari dito sa flood control, lalo na dito sa nagaganap sa Korte Suprema. At mapapansin ninyo, sunod-sunod din ang pagre-resign sa gabinete ni BBM. Recently, nag-resign si Secretary Ed Año, si Secretary Galvez. And now, ito na naman, si Romualdez apparently he's not resigning from Malacanang kasi he's not part of the executive department, but he is definitely removing himself away from the inner circle of Malacanang at the moment. So yung rift na ito would have to reverberate all the way to the House of Representatives. Magkakaroon ito ng effect whether they like it or not. Gusto man nila itong itago o hindi, magkakaroon ng adverse effect yan. But there will still be a ruling majority
in the House. But it will definitely be weakened. Magkakaroon na kasi ng hiwa-hiwalay na faction. And it will also translate hanggang sa ibaba. Ano? Kasi sa ibaba, although they are part of the majority party, pati mga local party sa baba, mga local officials, hiwa-hiwalay din sila ng mga partido. So magkakaroon yan ng negatibong effect insofar as the solid political alliances are concerned. And this is exactly what we have predicted as early as last year na sinabi ko na that yung cracks nito sa pader ay unti-unting lalabas at palaki ng palaki yan at ngayon padalas ng padalas na nakikita nating pagbagsak, pag-reshuffle ng mga tao, alliances are being broken, it is being reshaped. At magpapatuloy pa yan habang tumitindi at umuugong ang mga balita ng naghahanap kung nasaan si BBM, nasaan ang pera. At kung siya na nga ba o si BBM pa rin ba, still itong nakikita ng taong bayan na humaharap sa TV at sa mga interview. And these are legitimate questions na ipinopose ng taong bayan ngayon. And itong sina Zaldico, sina Martin Romualdez, will be in the best position to answer all of these questions. And we hope na yung paghihiwa-hiwalay na ito ay mag-produce ng katotohanan at ng mas malalim pa na kasinungalingan. Yung iba nagsasuggest na baka this is a diversionary tactic. You know? At this time, I don't think it is. I think this is a legitimate na breakup of yung mga temporary alliances that were formed because ang alliances nito before ay nabuo noon dahil sa pagpaplano tungkol sa kung paano i-execute itong flood control na scam nito, as we could call it, or fiasco. And that is now being deliberated in the Supreme Court. At mukhang papalapit na ang Supreme Court sa dulo nito. And sa deliberation pa lang, kitang-kita nyo na, malinaw na malinaw kung paano ang sistematiko na pag-plunder o pag-violate ng konstitusyon ay nangyari sa pamamagitan ng kasalukuyang administrasyon. Heads will roll. Mayroong mga mananagot dito. Ang tanong lang dyan is, will it go all the way up to Malacanang? But definitely, we are now in the exciting portion of this saga na sinasabi natin, eto na tayo, papalapit na tayo sa mga pinaka-exciting na bahagi. Exciting not in a good way because yung bansa natin po eventually talaga ang mananagot dito. It is exciting because unti-unti nakahayag po ang katotohanan na actually alam na natin lahat. We just don't have the proof yet. But basically, everybody knows what's going on. And now, eto na, unti-unti nang nakahayag sa sambayan ng Pilipino ang katotohanan. At nangyari din po ito because kayo po mismo, ng mga tao, mga mamamayan, ay patuloy po na hindi natutulog. You continue to engage, continue to participate, at patuloy din tayo magsisipag-aral. Kasi alam natin, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.